How to discover our true self? Magpadayon kita sa forgiveness. Kumingon ta nga, forgiveness starts from ourselves. Usahay, kung maghisgot ta og forgiveness, atong mahikalimtan nga ikan day kini sa mugna sa Dios. Usahay, nag-base lamang kita sa tuang tawhanon nga forgiveness nga kapasidad. Actually, it is the grace from God that makes us open to ask forgiveness from others. It is an enlightenment, a desire. Ug kana nga desire, mao kana ang gasa sa Dios diha kanato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi o sa kaugalingon nga aduna gayoy maayo sa tagsa-tagsa ka katawo. And that is the desire of God. That desire of God that wants us to be reconciled with others or from others so that we can be reconciled with God. Dili natin kalimtan nga ang Ginoo sa kanunay, anaa naghulat kanato. Wala kita pasayloan sa Ginoo tungod kay nangay kita og pasaylo. We should not forget that God always forgives us. God is very generous and forgiving, merciful and compassionate. Mao nga makakita ta og ubang tao. How did she do it? How did he do it? How did he forgive that person? Sustangag yun siya. But actually, kung tinud-anay nga pagpasaylo, it's really the grace from God, an enlightenment. Mao nga iba may nganta nga wala naman to, nakalimot naman ko, pero dili lang ko gusto niya. I forgive na nagpasaylo naman ko, pero dili siya ko kalimot sa iyang gibuhat kanako. Napagay mga pero, no? Dili po na ito kalimtan nga forgiveness is a process. And sometimes it takes time, or sometimes it takes the whole lifetime. Ug kaning forgiveness, mana nga pagpanglingkawas diha sa pagkaulipon ni anak nga sala. Ug dili na ko ni kaya kung kita ra. Dili nimo na kaya kung ikaw ra. Managingon nga, it's a partnership with God. Partnership sa tanaw sa kabililhon sa kinabuhi. Kay nakahibalo man ta nga ang Ginoo puno sa paghigugma, puno sa kaluoy, puno sa pagpasaylo. Gihulat lamang niya kita. God has been knocking at your hearts. God has been waiting for your desire to go back to Him. To listen to what God's wanted to tell you, that God really loves you. God loves you with indefinite love, with unconditional love. Mao nga kung puno kita sa mga babag, kung dili kita gawas nun, if we are not free, then it's very hard to hear the word of God, to hear God's message in our lives. Maglisod tag paminaw, labi nagmakitaan nato atong kontra, makitaan nato atong silingan, makitaan nato atong tapat. So, karong panahon sa Lent, ipahinumduman na usab kita sa pasyon sa kinabuhi ni Jesus. Di ba, bisan gilansang na si Jesus sa cross, gibiay-biayan pa siya. And Jesus was able to tell him, Lord, or to tell them, Lord, pasaylua sila, tungod kay wala sila kahibalo sa ilahang ginabuhat. Maayo man si Jesus kay Diyos man, ako dili man.
dili na ko kaya. So mao na nga, God only depends on us. God respects us. God just wait for us. God only knocks at our hearts. Di ba mingon ta, namatay na lang siya, wala lagi siya nagpasaylo pa sa uwan. Namatay na lang siya, wala lagi siya makapasaylo sa nakasala kaniya. Is that the will of God? For me, I don't think so, because God was there. God is there all the time. But dili man ta mapupos sa Ginoo. That is the beauty of God's love in us. Kitagaan kita niya og katungod, kitagaan kita niya og freedom to choose. But of course, God wanted us to be happy. God wanted us to be free from sin. Mao nga, ang pagpangayo pasaylo, once nga makabatita nga, murag dili naman maayo ang akong kinabuhi. Mga nindot kaayo kung ang pag-ampo o pag-meditate, contemplate ang kalinaw o kahilom, apil sa atong kinabuhi. Kay ato gyud nga mabatian nga, murag dili naman maayo ang akong kinabuhi ron. Dili na ako magmalipayon, dili na ako nagmalipayon. O, miyunta, kasakit. Aduna ako'y nahimamat nga client, no? He's a drug addict dito sa Myanmar. Ako silang gipadraw ang saang value nila sa ilahang self. Pwede bang ibaligya? Ingon nga, paliton man ako. Ingon siya, ingon ko, pila man ang imuhang value? Yan siya, 50 pesos. Ang uban, cannot be sold. Cannot be bought, special, valuable, precious. Pagabot sa yaha, 50 pesos, nain ko nga, what? 50 pesos? Tell me, nga namang 50 raman imong gibutang sa imong kaugalingon. Ingon siya, wala naman ako'y bili. Aduna ako'y, sa ako ka drug addict, aduna ako'y HIV, aduna ako'y AIDS, aduna ako'y TB, anapa ko'y hepatitis B. Dayon, ko ka-graduate sa pag-eskwela. Dili, wala na ganahan ako. Bisa ng Ginoo, wala na ko'y bili sa Ginoo. I'm not useful anymore. Nobody will love me anymore. So sa akong pagkadungog sa yaha, I was so sad because I don't believe that God is like that. The way He looks at God at that time. Sa hinahinay ako siyang giistorya, unsa ka maayo ang Ginoo, unsa ka forgiving, unsa ka merciful, compassionate ang Ginoo. Hangtod nga miabot ang time, nakita niya ang iyahang kabililhon. Nakita niya unsa man ang hinungdan sa iyang mga kapakyasan. What are the reasons of his pains in life? Nakita niya nga sa bata pa siya, napasagdan siya sa iyang kinikanan. Iyahapong papa was alcoholic, palahubugsad. Ug iyahang mama, naningkamot businesswoman. Muna nga, sige silang kabiyaan. Ug then, natanaw niya ang iyahang kaugalingon, natanaw niya pagbalik ang iyahang kagikan, his history, his story. And slowly, he was able to own it. He was able to embrace his own story. And he was able to forgive what happened in his life. And when I say he was able to forgive, meaning he was able to accept it. And he slowly, and namatay na po niyang papa tungod sa pagka-alcoholic. Ug nasabtan niya ang dagan sa iyang kinabuhi, nga dili lamang di ay siya ang hinungdan. He was able to reconcile his past. He was able to forgive his past.
He was able to own his past. And after few months, I was so happy kay nakita na nako siya nga bang nag-smile na nagaan gamay yahang naong iyahang kaugalingon. And when I asked him, kumusta man ka, Agustin? Ingon siya, ko, pila naman ka karon? Ingon siya, dili na kung mabaligya, sister. Now I realize how much God loves me. Ug maningkamot ko nga mahimo akong sober, nga maka-recover ko sa ako ang sakit sa addiction. Until now, I'm so happy na Agustin changes, na-transform ang iyang life. Nalang gihapon siya, of course, na siya'y mga struggles, na siya'y mga challenges. But he was able to forgive his own self. He was able to move forward. He was able to understand his life, and he wanted to live his life happily and fully. Sa ako sad nga experience, bitaw nga daghan kag mga bullying, daghan kag mga sulog-sulog sa bata pa, daghan ka mayon ta nga gikaminusan. Labi na sa imuhang mga relatives pagyud o sa uban nga tao o nagtubo ko nga lisod no sa akong paminaw. And then tungod kay i-compare sa uban, dili gid mi maka-afford ana nga abi nako og ang gipangsulti sa uban about namo. Dili gid maayo sa tanan. But I mean, they were all negative. They put us down, and kanang nakahatag to siya og influences nga maingon ko sa akong kinabuhi. I'm not good at all actually. So nawala na akong self-confidence. Nawala nga ako ang kana bitang pagsalig nga ako I am as good as others. However, when the time came nga sa gihapon, I met Jesus in my life, and I was able to go back my own past. God loves me since before even I was born. Walay katungod ang uban nga modapat ka nako. Walay katungod ang uban nga mupugong ka nako sa pagpuyo nga magmalipayon. And I was able to own my history, my past. Ako silang napasaylo sa ilahang dili man sa daog-daog, but kana bitang nakaminos anak ba. And when I grew up sa kuang high school, I experienced nga akong mga teachers because I cannot give them gifts, good gifts. So dili ako favorite nila. Apan ang Ginoo maayo kaayo, itagaan sad ko sa maayo nga pangisip, ug maayo nga panglawas. I was able to pass my subjects even kana bang tungod sa paningkamot nakit-an nga dili lamang ang mga gasa kundi ang ako usab nga kaantiko. Anyway, siguro tanan kita do na kitay mga kasinatian, experiences that speaks about pains, hurts in life. O ako kamong gi-invite nga to write them down, to reflect it more. Ug hangtod pa ba karon naulipon kamo ni ana nga mga pains and hurts. Ug asa man ang inyong gusto nga subayon? Ang sa una, living in the past or living in the now. And in that now, that will lead you to move forward, to forgive, and to embrace your beautiful story and giftedness.